Una sa ating mga balita, inaasahan na mas mabilis na proseso ng pag-i-issue ng pasaporte sa bansa. Ito'y matapos pasinayaan ni Pangulong Noynoy Aquino ang high security printing plant ng Apo Production Unit sa Malvar, Batangas. Sa naturang bagong planta ay imprenta ang mga bagong e-passport ng Pilipinas na may dagdag features. Tutugunan din ng planta ang patuloy na pagdaragdag ng produksyon ng pasaporte sa bansa. Mismong si Pangulong Aquino ang sumubok sa prosesong ito at siya ang unang Pilipino na nagkaroon ng bagong e-passport. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna. Mas protektado, mas matibay at mas mabilis. Ito ang bagong electronic o e-passport ng Pilipinas. Para makita ang mga ipinagmamalaki nitong features, mismong si Pangulong Aquino ang sumubok sa proseso nito sa High Security Printing Plant ng Apo Production Unit Incorporated sa Lima Technology Center sa Malvar, Batangas. Isang live demonstration. Sabay-sabay na pagkuha ng bagong e-passport ang pinangunahan ni Pangulong Aquino habang ginawa rin ang parehong proseso sa DFA Office of Consular Affairs sa Parañaque City at mga embahada ng Pilipinas sa Singapore at sa Doha, Qatar. Inabot lamang ng 5 minuto ang Pangulo para makuha ang kanyang bagong e-passport. Si Pangulong Aquino ang kauna-unahang Pilipino na nabigyan ng bagong e-passport. Now that I have my own e-passport, though it seems as if I cannot use it, I am certainly looking forward to seeing this plant's operations in full swing so that the rest of the country can benefit from APO services. That is what reform is about. Whether undertaken in the national government or in an institution like this one, you have already achieved so much in such a short amount of time. Moving forward, never forget that yours can only remain a true success story if it remains geared towards the success of the Filipino people. Sa January 2016, ipapatupad ang bagong e-passport. Aabuti na lamang ng 5 araw ang dating 10 araw na express processing, habang ang dating 20 araw na regular processing ay magiging 10 araw na lamang. Dating hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-issue ng e-passport. Pero ngayong taon, inilipat ito ng DFA sa Apo para open standard system na software na siyang ginagamit sa buong mundo. Ayon sa Pangulo, ipinakita rin ng proyektong ito na sa pagtahak ng daan sa reforma, makakaahon ng isang GOCC na problemado sa utang at kawalan ng kontrata. Ngayon, hawak na ng Apo hindi lamang ang passport ng DFA, kundi pati na rin ang excise stamps ng BIR para sa mga tobacco products. Today, we can see that these efforts are literally paying off. From operating at a loss just a few years ago to finally fulfilling your mandate and contributing to the national coffers. For instance, in 2014, you turned over 2.7 million pesos. While this is a small amount compared to the remittances of other GOCCs, I am confident that it will continue to grow given the change that has taken place in the APO. Ang Apo ay bahagi ng mga ahensyang hawak ng PCOO o Presidential Communications Operations Office. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, naging focus ng pag-ahon ng Apo ang tagubili ng Pangulo na gawin ang tama at nararapat. Higit sa lahat, Ginoong Pangulo, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo po ang nagbigay ng inspirasyon, nagpakita ng magandang halimbawa at nagsilbing tanglaw pagpupunyaging ipagtagumpay ang reforma at transformasyon. Isang taon bago matapos ang ating panunungkulan, pwede na po nating iulat sa ating mga boss. Heto, sa Apo High Security Printing Plant, dito sa Lima Technology Center, makikita natin ang konkretong manifestasyon na ganito na po ngayon sa daang matuwid. Maging ang imprenta ay instrumento ng reforma. Naging tampok rin sa programa ang unveiling ng historical marker ng Unit Security Printing Plan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Malvar, Batangas.